na naman po ang magpapatotoo ng kanyang buhay pananampalataya, yung kanyang pagbabalik sa inang simbahan. At yan po ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na kapatid na walang iba kundi si Brother John Bernard or Benz Ordonez Caasi. Isa po siyang educator, speaker, and online content creator who helps Catholics explain their faith clearly without being preachy. Nako, kakaiba yun ha. Clearly, without being preachy. As a former anti-Catholic Protestant, he created and founded Unboxing Catholicism. It started as a blog and a podcast, then it slowly evolved into a weekly Facebook live show, online community, and an online course. Through his advocacy's online platforms, he shares his conversion story and insights on what he calls the crisis in catechesis and positive evangelization. Hindi ko na po patatagalin. Eto na, Brother Burns Caasi, magandang araw sa iyo. Magandang araw po sa inyo, Brother Mars, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapanood sa Luzon, Visayas at Mindanao at kahit saang parte pa ng ating mundo dahil online din tayo. Yes. Talagang nakakatuwa dahil kasama ka namin sa araw na ito, no? At gusto talaga naming mas makilala ka at kung paano mo rin nakilala ang ating Panginoon, ano? Amen. Umpisahan po natin. Sinasabi dito na dati ka daw na anti-Catholic Protestant. Yes, Brother Mars, no? Katulad po ng maraming naging kapanayam na po ninyo sa ating programa dito sa Know the Truth, sa Conversion Story Series. Ako din po ay naging isang anti-Catholic Protestant for quite some time. Pero hindi po ako cradle Protestant, yung pinanganak na Protestante. Ako po ay pinanganak bilang isang Katoliko, nabinyagan bilang isang Katoliko. I went through the motions of traditions, no? Brother Mars, yung bininyagan, umattend ng padasal sa buhay, padasal sa patay, padasal sa mukhang mamamatay, no? So, lahat ng mga tradition, rosaryo, misa, etc. Ngunit, bilang isang, well, I think marami makaka-relate sa atin dito na bilang isang Katolikong bininyagan at pinanganak sa ating bansa, nagkaroon din ako ng krisis sa pananampalataya dahil hindi naging ganong malalim at regular yung aking formation. I was going through the motions of traditions without having a deep and regular Christian formation. So paano nangyari yun? Paano ka naging protestante? Sabi mo nga, dati kang Katoliko, siguro KBL, no? Yung kasal, binyag, libing. Wala pa naman dun sa libing part. No? Pero yung karamihan, na hindi malalim yung pagkakakilala sa Panginoon at hindi rin malalim yung kanilang pananampalataya. Paano ka nayakag na maging isang protestante? At ano itong grupong kinaaniban mo nung panahong yun? Kwentuhan ko muna kayo, Brother Mars, at yung mga tagapanood natin, kung ano pa yung nangyari sa akin nung bata ako. Katulad nga ng sinasabi ko, hindi natin nilalahat, no? Pero alam natin na maraming Pilipino ang pinapanganak bilang isang Katoliko, pero hindi talaga nauunawaan yung kanilang pananampalataya. Meron ako isang kwento. Nung ako'y bata pa, Brother Mars, pupunta kami sa misa ng nanay ko. Tinatanong ko siya, ano ba ibig sabihin ng kordero ng Diyos? No? Kasi naririnig natin lagi yan sa misa. Tumigil yung nanay ko at sinabi sa akin, alam mo anak, yung kordero ng Diyos, yun yung notebook kung saan sinusulat ng Diyos yung mga maliligtas. Kwaderno. So, for a long time, I really thought na yung kordero ay isang notebook. So, ganun yung exposure ko in terms of basic catechism. No? I'm not faulting my mom, hindi rin niya ito kasalanan. No? Hindi rin kasalanan na ito ng maraming Pilipino na hindi nalalaman yung kanilang pananampalataya. Pero what I experienced, Brother Mars, nung ako'y bata pa, ay ganun. Nagkaroon kami ng mga katekista na ako'y elementarya, grade 5, no? At naalala ko, nung grade 5 ako, baka Brother Mars, makaka-relate ka dito. Nung ikaw ba'y elementarya, binigyan ka din ba ng Biblia ng Gideon's International? So, yan yung first exposure ko sa Bible. Pero, hindi ko din siya naintindihan the way I have started understanding it nung naapabilang na ako dito sa tinatawag nating na G12 churches, no? So ako yung high school, nung first year high school, inimbitahan ako ng mga kaibigan ko pumunta sa isang Bible study along the corridor. Siyempre, nung nakita ko nandun yung crush ko, sumama ako kasi para makasama ko siya at para makilala ko pa, no? Pero alam mo yung pagpunta ko doon, unti-unting lumalim yung interest ko dahil nakikita ko yung mga kaibigan kong tinatawag na born-again Christian na napakaganda ng pagkakapaliwanag sa banal na kasulatan
At nakikita ko sa kanilang buhay yung kasiyahan nilang sila'y Kristiyano. At nakikita ko doon yung kanilang pagiging interesado sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At naisip ko, bakit ako nagsimulang na ako magbasa ng Biblia nung ako'y nasa ikalimang baitang, pero hindi ako nagkaroon ng ganong kalalim na passion, commitment, and dedication in even hosting a Bible study. In fact, Brother Mars, that was the first Bible study I had. I never had a Bible study as a Catholic. So shout out po sa mga nakakapanood na never ding nagkaroon ng Bible study nung sila'y Katoliko, no? So dumaon po ang panahon, iniimbita nila ako sa kanilang simbahan, Brother Mars, pero hindi po ako sumasama. Kasi naitanim sa akin ng nanay ko na ang buong pamilya namin ay Katoliko, hindi naging protestante. Nanay ko po umattend din ng mga Baptist services nung kanyang kabataan pero hindi niya itinuloy. Kaya po, ang sinasabi ko sa isip ko ng Brother Mars, ako ay quote-unquote sagradong Katoliko. In fact, nung mga panahong yun, na naging aktibo ako nung high school sa tinatawag nating MHCC, Mary Help of Christians Crusade. So, dinadala sa amin yung imahe ni Mama Mary, pinaparada namin yan along the campus at dinadala sa iba't ibang eskwelahan. At naalala ko yung sinabi sa akin ng assistant principal ko nung second year high school ako, Burns, you will be greatly blessed by Mama Mary. Yun yung sinabi niya. Hindi ko makakalimutan yun kasi tumatak siya sa isip ko, pero hindi ko alam kung paano. Fast forward third year, alam mo naman, Brother Mars, talagang zealous and passionate yung mga kaibigan nating hindi Katoliko sa evangelization. So, one break time, lumapit sa akin yung kaibigan ko, may dala siyang Bible. Tinanong niya ako, Burns, actually, nung high school ako, Bernard pa tawag nila sa akin, kapag ikaw ba ay mamamatay, saan ka pupunta? Nagulat ako sa tanong niya dahil first time akong naka-encounter ng ganong question. At sabi ko sa kanya, well, naguhugas naman ako ng pinggan, nagpopo and opo naman ako, kahit minsan nakakalimutan ko, siguro pupunta ako sa langit. Kung hindi man ako mapunta sa langit, I think baka dadaan ako ng purgatorio. Parang nagliwanag yung mata ng kaibigan ko at unti-unti niyang ipinaliwanag sa akin na wala daw ang salitang purgatorio sa Biblia at tanging ang langit at ang impyerno lamang ang pwede natin puntahan. As I have said, Brother Mars, nagbabasa ako ng New Testament noon, ng Biblia, pero ang tingin ko lamang sa Biblia noon ay isang parang nobela, no, tungkol sa isang napakahusay na guro na pinaniniwalaan nating Diyos. Pero kahit ako'y pumupunta sa misa at dumadaan sa mga tradisyong Katoliko, hindi ko rin naiintindihan yung punot dulo ng ating pananampalatayang Katoliko. So to cut the long story short, itong kaibigan ko na to, he really ministered to me. Pinaliwanag niya sa akin na pwede ko palang malaman na ako'y maliligtas kung ako ay magiging born again. Ang sabi ko pa sa kanya noon, ano ba ang ibig sabihin ng born again? Magpapalit ako ng relihiyon? Ang sabi niya, alam mo, Burns, hindi mahalaga ang relihiyon sa mata ng Diyos. Ang mahalaga ay ang iyong relasyon sa Kanya. So, doon po nagsimula at naimbitahan ako ng mga kaibigan ko na sumama sa Bible study sa kanilang simbahan mismo. Pero Brother Mars, hindi pa rin ako sumasama. Kasi sabi ko nga, sagradong Katoliko ako. Although hindi ko alam bakit ako Katoliko. And I think marami din sa ating tagapanood ngayon, tama po ba, na sinasabi nating tayo ay Katoliko, pero hindi natin alam kung paano ipaliliwanag. Bakit ba tayo Katoliko? Pero ang nangyari po noon, ang dami nilang tinanong sa akin na sabi, bakit kayo sumasamba sa mga santo? Sabi ko, hindi namin sinasambang mga Katoliko ang mga santo. Pero nung pinakita sa akin yung Bible verse na sinasabi ni Pablo kay Timoteo na meron lang kayo isang tagapamagitan, no? You only have one mediator between God and man, and that's Christ Jesus our Lord. At ipinaliwanag ito sa akin na hindi tayo pwedeng lumapit sa kahit sino kapag pagdating sa pananalangin. Unti-unti kong naisip na baka tama nga ang mga kaibigan nating protestante. Pinakita rin nila sa akin yung Exodus 20, verse 4, na sinasabi doon na huwag tayo gagawa ng kahit anong imahen. At naalala ko lahat ng mga imahen namin sa bahay. May mga statwa kami ni San Martin de Porres, statwa ni Jesus na naka-crucified, etc., etc. And that umabot sa panahon na unti-unti akong nakumbinse, binigyan nila ako ng buong version ng Bible, New and Old Testament, yung New King James Version. At doon ako nagsimulang maging interesadong basahin muli ang banal na kasulatan. Hanggang sa naimbitahan ako sa isang church na malapit sa aming eskwelahan. It's called Triumphant Generation International Ministries. Isa po itong parte ng G12 group of churches. Ang G12 po, mga kaibigan, ibig sabihin po niyan ay Government of 12. Nagsimula po ang samahan sa bansang Venezuela sa pamamagitan po ni Pastor Cesar Castellanos. At nasa isip ni Pastor Castellanos na kailangan nating pabanalin ang buong mundo.
No, magandang intention niya, Brother Mars. Ang sinasabi niya rito ay kailangan nating buhayin yung misyon ng mga Kristiyano sa Matthew 28:19-20, which is to win souls and make disciples. So yun nga po, napasama ako sa grupo na to, at dito sa grupo na to, lumalim yung pagmamahal ko sa banal na kasulatan dahil sa cell group, sa mga small group discussions, sa mga Bible discussions na aming pinagdaanan, sa mga leadership training, naging aktibo ako dito. Noong una, ayoko kasi nung pumasok ako, Brother Mars, nakataas yung mga kamay nila habang kumakanta, habang nagpupuri sa Diyos. Iniisip ko na, bakit hindi ko to ginagawa bilang isang Katoliko? Parang naging awkward sa akin. Inisip ko pa nga noong una, are these guys getting crazy? Na meron ba silang trance na bakit nakataas ang kamay nila? Bakit sila umiiyak? Pero alam mo, dahil sa simbahang ito, dito ko na rin dahil sa komunidad na to, na hindi Katoliko, dito ko naranasan yung uhaw na matuklasan kung ano ba yung buhay Kristiyano, kung ano ba yung itinuturo ng ating pananampalataya, at dito ko talaga naisip, at dito ko lumalim sa aking personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, bilang isang dating protestante, sinasabi ko po yung mga misconceptions tungkol sa maling ideya nila tungkol sa ating simbahang Katoliko, pero lubos din po ang pasasalamat ko sa kanila sapagkat, Brother Mars, kung hindi ako siguro naging protestante, hindi ako magiging Katoliko ngayon kung ano yung ginagawa ko para sa ating simbahan. Ano yung mga masasabi mong mga naging participation mo doon sa samahan na kinabilangan mo, no? Kasi mukhang sa tingin ko naging very active ka sa Government of 12. Yes po. So, no, ako po ay naging parte ng G12 Church. Actually, ang tawag namin sa church is Triumphant Generation International Ministries or TGIM, no? Hindi po natin tinatawag itong G12 churches. Although alam naman po namin lahat na ito ay parte ng G12 network. Aktibo po kami noon dahil po nung unang gabi na pumunta ako sa tinatawag na youth group, I really felt at home. Dahil lahat ng mga taong naroroon ay kaeskwela ko. Noong mga panahon ngayon, mga kaibigan, dati po akong student council president ng aming paaralan at ng buong lungsod Quezon. Naging youth mayor po ako noon, kaya marami din pong estudyante na nakakakilala sa akin. At gulat na gulat sila na makita akong pumasok sa simbahan na yun. And apparently, Brother Mars, you know what really touched me? When these people approached me and told me, we have been praying for you. Sobrang hindi ko makakalimutan na sinabihan ako ng mga tao na hindi ko naman ka-close nung time na yun, na pinagdadasal nilang madala ako sa katotohanan. That's why yung sincerity na yun, talagang nanuot sa akin, yung family atmosphere. At nung umattend ako ng service na yun, Brother Mars, yung pagtuturo ng pastor, yung pagninilay sa Biblia, yung paraan ng pagkakapaliwanag ng salita ng Diyos, hindi ko naiwasang ikumpara ito sa aking karanasan sa simbahang Katoliko. Noong mga panahon yun na immature pa ako in terms of my spiritual life, Brother Mars, pagpupunta ako sa isang misa, ang laging napapansin ko, bakit yung choir wala sa tono? Bakit ang ingay ng katabi ko? Yung mga bata nagtatakbuhan, bakit merong web ng gagamba doon sa stainless? Yung mga ganyan na napapansin ko, pero hindi ko naiintindihan yung value ng banal na misa. Kaya naman nung ako'y napunta sa isang setting, sa isang samahang protestante, inisip ko na what really matters is the dynamic preaching of the pastor. And then nahikayat ako na sumali sa mga leadership training, sa mga conferences, hanggang sa nagkaroon ako ng sarili ko tinatawag nating cell group, no? Dahil po sa G12 churches, ang ating kailangan gawin, meron pong 2 pastors ng simbahan, karaniwan po ay mag-asawa. Ang babaeng pastora po ay meron 12 disciples, at sila rin po ay kailangan makakuha ng 12 disciples na kanilang tutulungan lumalim sa pananampalataya. Naging parte po ako ng 12 nung pastor namin. And then, nag-start kami ng mga kaibigan ko ng mga leadership training. Nagpipreach din po ako on some services na kailangan mag-preach ng mga youth. Naalala ko no, nag-lead din po kami ng mission papuntang Tacloban nung panahon po ng Typhoon Yolanda. And brother, yung pinaka hindi ko makakalimutan nung ako po ay isa pang non-Catholic Christian, nagbabahay-bahay kami sa Conquest tuwing Sabado. Kumakatok kami sa mga pinto para tanungin ng mga tao kung kilala na ba nila si Kristo. At naalala ko rin nun, pag ako'y kumakain sa fast food, pag may katabi akong, pagka meron akong nakasama sa fast food, sa bus, kinakausap ko rin sila to share the gospel kasi ganun kalalim yung binigay na formation sa amin in terms of evangelization. Kaya nga isang araw, Brother Mars, pag uwi ko sa bahay, sinabi ko sa nanay ko, kailangan natin sunugin yung mga statwa ng mga santo.
Ayan. So magandang segue yan doon sa pagiging anti-Catholic mo, no? Right. Dahil nga dumating ka sa point na gusto mo magsunog ng mga rebulto. Ano pa yung masasabi mong mga kaisipan o gawain na masasabi nating ikaw ay anti-Catholic nung nandun ka sa samahang yun? Tama po. Balikan po natin yung storya na yun, no? Dahil nga po sa sobrang quote-unquote lumalim yung aking pag-unawa nung panahong yon sa mga kamalian, allegedly mistakes of the Catholic Church, lumalim din yung aking kagustuhan na maligtas lahat ng mga kakilala kong Katoliko. Kaya nga nung sabi ko po, umuwi ako ng bahay, sinabihan ko nanay ko na sunugin natin yung mga statwa ng mga santo dahil pinagbabawal ng Biblia ang mga idolo at mga Diyos-Diyosan. Nag-away kami ng nanay ko at sinabi niya sa akin, hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Matatanda pa sa iyo ang mga rebultong yan. Ang sabi ko sa kanya, wala akong pakialam kung ito'y matanda sa ating dalawa. Ang mas mahalaga ay sumamba tayo sa ating Panginoon, sa katotohanan at sa Espiritu, to worship God in spirit and in truth, katulad na sinabi sa atin ng Ebanghelyo ni Juan. So ganun ka zealous, no, Brother Mars, yung nangyari sa akin. At sinabihan ko yung mga pinsan ko, sabi ko, huwag kayong pupunta na sa Catholic Mass. Dahil sa misa ng simbahang Katoliko ay gumagawa sila ng isang satanistang ritual kung saan ang Panginoong Hesukristo ay pinapatay ng paulit-ulit sa tinatawag nilang pag-aalay sa Eucharistia. Ngunit ang pagkamatay ng Panginoon ay iisa lamang. So sinasabi din sa amin noon na ang mga Katoliko ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, na si Maria daw ay iniakyat bilang isang Diyosa sa pagdedeklarang siya ay immaculately conceived. Dahil ang tanging walang kasalanan lang daw po ay ang ating Panginoong Diyos. At doon ko rin natutunan na hindi pala daw pwedeng tawagin si Mama Mary bilang Mother of God. Dahil pag tinawag daw natin ang Berheng Mariang Ina ng Diyos, sinasabi daw ng simbahang Katoliko na ang pagiging Diyos ni Kristo ay nanggaling kay Maria at si Maria ay mas matanda sa Diyos. So yung mga ganyang ideya, yung talagang lumalim at nagkaroon ng dating sa akin, at ang higit sa lahat, Brother Mars, yung sinasabi sa akin ng mga leaders namin, na hindi sinasabi sa pulpito, pero sinasabi sa mga cell group, na kailangan namin ipanalangin ang mga Katoliko dahil sila ay hindi born again. Kapag hindi born again ng isang tao, sila ay mapupunta sa impyerno. Ganon pong katindi yung mga natutunan ko at sinasabi din po sa amin noon na ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagtatag ng visible church. Ang simbahang Katoliko daw po ay isang paganong simbahan na simulan ni Emperador Constantine. At napakadami pa pong ibang, I would say, misconceptions o maling impormasyon patungkol sa simbahan ang aking nakuha na ako po ay naging isang non-Catholic Christian. The whore of Babylon. Yes. Kaya The Pope is the... yes, Antichrist ang ating Santo Papa. So, ano yung nangyari? Bakit bumalik ka sa pagiging Katoliko? Gusto naming malaman dahil nakita namin yung sigasig mo, nandun ka talagang yung zeal mo para doon sa evangelization nung nasa samahan kang binanggit natin kanina. Anong nangyari? Una sa lahat, ang lagi kong sinasabi, ang aking pagbabalik sa simbahan ay nagsimula noong panahong ginusto kong patunayan ang kamalian ng simbahan. Paano po nangyari ito? Noong ako po ay naging born-again Christian, katulad po ng marami sa atin na lumipat ng pananampalataya, iniwan ang simbahang Katoliko at naisip na ang ating mga matay na buksan sa katotohanan, masidhi ang ating pagnanais na madala ang ating pamilya at mga kaibigan sa sinasabi nating katotohanan ng ating natuklasan bilang mga Protestante. Ganon din po ang nangyari sa akin. In fact, sinabi ko after one of our retreats sa isang leader ko, sa cell group leader ko, Kuya, tawag ko sa kanya noon, Kuya, kasi talaga naging pamilya yung aming Protestant church, no, yung evangelical community. It's really a family. And it was really heartbreaking, Brother Mars, when I realized that I had to leave this church now. But I'll go there later. At sabi ko sa kanya, paano ba maging isang pastor? Dahil malinaw sa akin noon na ang pagkakatawag ng Diyos sa akin ay maging saksi. In fact, there is, in the born-again communities, meron tayong tinatawag na life verses. Merong mga leaders na magde-declare ng life verses tungkol sa'yo, or meron naman minsan habang nagdadasal ka, makakakuha ka ng life verse, no, in your prayer. And I could not forget when one leader, declared a life verse for me. And then he told me Acts 22:15, "For you shall be his witnesses to all men of what you have seen and heard."
Ako daw po ay tinatawag ng Diyos para maging saksi. At lahat po tayong Kristiyano ay tinatawag para maging saksi kung ano ang ating natunghayan. Kaya nung mga panahong dumaan ako sa retreat, dumaan ako sa School of Leaders, meron po 3 level ng formation sa aming komunidad noon para ikaw ay makapagturo at makapag-lead ng cell group at maging parte ng Primary 12. Lumalim yung pagnanais ko na maging pastor. Ngunit nag-iba ang ihip ng hangin nung ako po ay pumunta na sa kolehiyo. Dahil po sa aking kolehiyo, ako po ay nag-aral sa University of Asia in the Pacific. Ironically, ito po ay nirekomenda sa akin ng aking Protestant mentor na parang naging father figure ko nung ako ay nasa high school. At sinabi niya sa akin noon na napakaganda ng curriculum ng UANP. Pero kailangan ko lang daw pag-ingatan na wag akong ma-deceive o ano ba ang madaya ng mga Katoliko na naririto. Particular na ang organisasyon na Opus Dei na nandirito sa loob ng paaralang yan. So hindi po ito Catholic school, pero malalim po yung kanilang commitment sa theological formation. So nung ako po ay, you can just imagine, no? Brother Mars, pagpasok ko dito sa eskwelahan na to, may mga pare, no? Walang namang madre, no? May mga bata, may mga kaedad ako na nagpupunta sa chapel kada lunch dahil dadalawin daw nila ang Panginoong Hesukristo. So sabi ko, paano nyo dadalawin ang Panginoong Hesukristo at siya ay nasa langit? At pumupunta sila sa tinatawag na Blessed Sacrament Chapel, yuyukod sa harap ng mga rebulto, mag-i-angelus kada alas 12, at dumalim din ang aking pag-iisip na kailangan kong masalba ang mga taong ito. So nagsimula kami ng mga Bible studies ng mga kaibigan ko from other churches noong ako'y first year college. At unti-unti, iniimbitahan namin yung mga kaibigan kong Katoliko. Dahil doon, ang sinasabi sa amin, ang mga Katoliko ay hindi raw marunong magbasa ng Biblia. Sinasabi rin po na pinagbabawalan ng simbahang Katoliko ang mga Katoliko magbasa ng Biblia para hindi nila matuklasan ang kanilang katotohanan. Kaya gulat na gulat ako, Brother Mars. Meron akong mga profesor na lumalakad na meron silang nakasuksok na maliit na libro ng New Testament sa kanilang polo. Akala ko noon mga protestante sila. Pero nung kinakausap ko sila at tinatanong nila, would you want to join me in praying the rosary? No? Bakit ako bakit ako magdadasal ng rosaryo? Ang sabi sa Mateo, ito ay walang kabuluhang pagpapaulit-ulit, no? Vain repetition. And then I had to go through 9 units of theology, 12 units of philosophy, at laking gulat ko na sa pag-aaral ko sa unang pagkakataon ng katekismo ng Simbahang Katoliko, hindi ko mahanap kung nasaan dito yung mga pinaniniwalaan ko bilang isang protestante. Kumbaga, ito yung first exposure ko, Brother Mars, na natututunan ko kung ano ba talaga ang tunay na aral at doktrina ng simbahan. At ang pinakamalaking kinagulat ko, lahat ng mga sakramento ng simbahan nung nag-take na ako ng Theo 103 o Theo 102 because this is about sacraments, yung aking profesor na paring Katoliko ay kaya niyang ipaliwanag ang lahat ng sakramento na naaayon sa banal na kasulatan. So, doon sa panahong yun, Brother Mars, doon ko natutunang irespeto ulit yung mga kaibigan kong Katoliko. Na naisip ko, baka naman hindi lahat ng Katoliko ay pupunta sa impyerno. Baka naman ang iilan sa kanila ay tama din, katulad ng mga kaibigan ko na nagpakita sa akin ng magandang halimbawa. To tell you honestly, Brother Mars, no one in UANP has argued against my faith. They were just there, ministering to me, dialoguing with me, asking me questions that made me think. But there is this mentor whom I met when I was in first year college, and he told me something that I will never ever forget, Brother Mars. No? Ang sabi niya sa akin, nung kami nag-usap, Burns, bakit ka naging isang protestante? And then sinabi ko sa kanya yung aking storya. At the back of my mind, iniisip ko, Brother Mars, na one day, makikita ko rin tong mentor ko na to na nakaluhod sa aming simbahan at ibinababa ang kanyang sarili kay Kristo at iiwan ang kanyang mga tradisyong minana mula sa simbahang Katoliko. Of course, hindi nangyari yun. Baliktad ang nangyari. No? Sinabi niya sa akin, Brother Mars, Burns, you are missing something as a Protestant. Of course, I was full of excitement and zeal during that time, Brother Mars, at hindi ko naisip kung ano sinasabi niya. Sabi ko, ano ang magiging pagkukulang ko? Meron kaming formation sa Biblia. I can quote scriptures on top of my head during that time. And then he told me one thing that I did not understand yet nung panahong yun. Ang sinabi niya, you are missing the most important part, the most important thing in the Christian faith. And I said, that's the Bible. And then he said, no, you are missing the Eucharist. And I was like, what the hell is the Eucharist? Ano ba tong Eucharist na to? Bakit ako
Why am I missing a traditional man-made thing? Of course, hindi ko naintindihan yan for so many years. And then, nanatili akong isang protestante. Ngunit, at the back of my head, nanatili rin yung sinasabi sa akin ni Roque that I am missing the Eucharist. At inisip ko, Brother Mars, ano ba ang kahalagahan ng Eucharistia sa pananampalatayang Kristiyano? At of course, nagpatuloy ako sa ministeryo, naging active pa rin tayo sa ating mga ministry bilang isang non-Catholic Christian. At lumalim pa rin yung pagkagusto sa pagpapastoran. Sabi ko noon, pagkatapos ng kolehiyo, gusto kong pumasok sa seminaryo, makapangasawa na isang babae na gusto din maging pastora para makapagtayo kami ng simbahan. Kasi gano'n naman, Brother Mars, di ba? Church planting, magtatayo ka ng simbahan at your backyard, that's possible. And then, something happened. No? Two things happened. Number one, I met a lot of Catholics, again, na hindi nakipagtalo sa akin, but they were explaining the faith clearly without being preachy. Sabi ko noon, alam mo, hindi mahalaga ang relihiyon. Ang mahalaga ay yung relasyon mo sa Diyos. Ang sabi sa akin na isang kong kaibigang Katoliko noon, pero Burns, alam mo ba ang pinanggalingan ng salitang relihiyon? Sinabi ko, hindi. Dahil hindi ko naman talaga inisip kung saan ba nang galing ang salitang relihiyon. Sinasabi ko lang yung naririnig ko sa mga pastor na hindi mahalaga ang relihiyon. Ang sabi niya sa akin, Burns, nanggaling yan sa salitang religare, Latin. Nung panahong yun, sinasabi sa amin, ang Latin ay isa ring paraan ng mga Katoliko upang itagong pagsamba nila sa Diablo. Kaya hindi ko iniisip na kailangan kong aralin ng Latin. Ngunit ang sabi sa akin ng kaibigan ko, ang salitang relihiyon ay may kahulugang religare, na ibig sabihin ay relasyon sa Diyos. At doon ko unang na-realize na baka kinukontra ko nga ang aking sarili o ang katotohanan pag sinasabi kong hindi mahalaga ang relihiyon. That's one of the tiny things, no, maliliit na bagay, na unti-unting nagpakita sa akin na baka may sinasabi ang simbahang Katoliko na dapat ko mapakinggan. Pero the biggest blow, Brother Mars, was during 2015. Naalala naman natin na noong 2015, dito sa ating bansa ay bumisita ang ating Santo Papa. Hindi kami Katoliko ng nanay ko noon, pero dahil walang pasok, nanonood kami ng telebisyon, at sa pagbaba ng Santo Papa sa kanyang eroplano, hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lamang yung pakiramdam ko na ako'y masaya, at the same time, natatakot na kung ano ba ang maaaring mangyari sa kanyang pagbisita. Pagbaba niya sa eroplano, doon ko napansin na ako pala ay naluluhan na. At bumalik na naman sa isip ko yung sinabi sa akin ni Roque noong taong 2012. Burns, you are missing a lot. And you are missing the Eucharist. During that time, bago po dumating ang Santo Papa, nagpatulong din po sa akin si Roque, yung mentor ko, na i-edit yung kanyang libro. Sa pag-i-edit ko nung kanyang libro, nagulat ako sa dami ng binasa ko ng mga magagandang passages dun sa book niya, magagandang katuruan at quotation. Pero nung tinitignan ko yung sources, hindi ako makapaniwala na itong magagandang katotohanan na ito ay nanggaling sa mga author katulad ni Ratzinger, ni Wojtyła, no? Ni Aquinas, ni Augustine. At ang hindi ko kayang paniwalaan ay ang mga bagay na ito ay nanggagaling sa mga Katolikong dapat na mali ang tinuturo. Of course, these things, no, parang unti-unti kang nade-disturb, pero hindi mo to pinapansin kasi I was bent on continuing being a Protestant. At this time, marami na akong na-meet na mga Katoliko na hindi nakikipagtalo pero kayang ipaliwanag yung kanilang pananampalataya na may kalinawan at kahinahunan. Pero sinasabi ko sa sarili ko na magpapatuloy pa rin ako bilang isang Protestante. So dumating ang Santo Papa, na-excite kami ng nanay ko at nag-post ako sa Facebook, no? Sabi ko sa Facebook, finally, Lolo Kiko is here. Hindi man ako isang Katoliko, I may not be a Catholic Christian, but may His message of mercy and compassion inspire us all, whether we are Catholics or not. So nag-comment yung mga kaibigan ko from the university na hindi rin Katoliko at sinasabi nila, yes, Kuya Burns, inspired din kami sa kanyang buhay, etc., etc. But you know, Brother Mars, nung ako ay bumalik sa simbahan the next Sunday, after the service, one of our leaders pulled me aside and told me, Burns, nag-aalala kami para sa'yo. Sabi ko, bakit? Ano pong ginawa ko? Ang sabi nila sa akin, we think that Satan is deceiving you. Nanlaki po yung mata ko at nagulat, although iniisip ko na mukhang alam ko na kung saan papunta ang usapan. Sinabi niya sa akin na noong mga panahon na dumating ang Santo Papa, meron din pong mga prayer meetings na nangyayari sa mga non-Catholic churches upang ipagdasal na sana ang ating Santo Papa ay hindi makapanlin lang. Dahil nga po sa aming paniniwala, hindi man po ito
tahasang binabanggit sa pulpito, ang amin pong mga leaders sa mga Protestant churches, malalaman niyo po ito kung may mga kaibigan kayo, ay sa loob-loob namin ay iniisip namin na ang Santo Papa ay ang diablong na katawang tao. He is the devil in flesh. The Catholic Church is the whore of Babylon, the synagogue of Satan, and all of these things. Hindi ko po nilalahat, no, ang mga protestante. Marami po tayong mga kaibigang hindi katoliko na hindi naniniwala dito. Ngunit nataon po na ako ay napunta sa isang komunidad na may ganitong convictions o paniniwala. And then, nung sinabi niya sa akin, Brother Mars, na baka daw ako ay nalilinlang ni Satanas dahil sa post ko about Pope Francis, napatanong ako, it was like there was a flip switch, no? At that time, nakailang units na ako ng theology and philosophy, and I also had a course, no? I was asked to take a course on ecclesiastical history. At doon ko naraman kung ano yung nangyari talaga ng Reformation. At napatanong ako doon sa isang leader namin, Kuya, di ko na lang babanggitin yung pangalan niya. Ang sabi ko sa kanya, Kuya, paano kung tayo yung mali? Paano kung hindi lang pala natin naiintindihan yung itinuturo ng simbahang Katoliko? Paano kung all this time, lahat ng ating nalaman tungkol sa simbahan ay hindi naman talaga ang tinuturo ng simbahan? Hindi ko in-expect, Brother Mars, na tatanungin ko sa kanya yung mga bagay na yun. Dahil nakikita nila ako bilang isang leader sa simbahan namin, sa komunidad namin, na pwede nga maging pastor. Ngunit dahil sa pag-entertain, no, ng posibilidad na kami ay mali, sinabi niya sa akin, Brother Burns, kailangan mong aralin ulit ang Biblia. Dahil alam mo namang maraming inimbentong tradisyon ang simbahang Katoliko. At ang dami ulit niyang sinabi sa akin, no, he tried saying all these things again, giving me Bible verses. Pero that time, it was like falling on deaf ears. Dahil alam ko po na hindi ito ang tunay na turo ng simbahang Katoliko. Na hindi ito ang mga bagay na pinapaniwala sa ating mga Katoliko. In fact, na-realize ko nung puntong yon na ako po ay naging protestante na hindi binigyan ng pagkakataon ng simbahang Katoliko na mapaintindi sa akin ng kanyang katuruan sa pagbasa ng mga Catholic sources. At that point, Brother Mars, lahat po ng aking kaalaman patungkol sa simbahan ay nagmula sa mga anti-Catholic sources. So umalis po ako ng simbahan at umuwi nung gabing yon at I was deeply disturbed. Iniisip ko yung pangarap ko na maging pastor, iniisip ko yung mga kaibigan ko na nasa simbahang yon. At sinabi ko sa sarili ko, Panginoon, kung talaga pong tinatawag ninyo ako maging isang saksi, katulad na sinabi niyo sa life verse na binigay niyo sa akin, na maging isang pastor, hindi ko po ito kayang gawin na hindi ako sigurado sa aking sinasabi. Natatayo ako sa harap ng kongregasyon sa pulpito at meron ako mga pagdududang hindi ko malilinaw. Kaya po nung linggong sumunod, pumunta ako sa university library namin at sinabi ko sa sarili ko, isang paraan lamang ang dapat kong gawin para talagang malaman ko anong kamalian ng simbahang Katoliko. For me to know how to destroy the enemy, I had to know the territory. So pumunta po ako sa university library, humiram ako ng maraming libro. Catechism of the Catholic Church, yung second edition na pula na makapal. Sinabi ko na this is the official teaching of the Church. If I find errors in this particular book, then I am good to go. And then I saw also in the bookshelf on apologetics na merong librong Biblical Defense of Catholicism ni Dave Armstrong. Kaya sabi sa akin ng mga pastor, wala daw depensa sa Biblia ang mga Katoliko. So hiniram ko rin ito. And hiniram ko yung Surprise by Truth ni Patrick Madrid dahil nagulat ako, Brother Mars, na mayroon palang mga pastor at mga theologian at mga Bible scholar na nagiging Katoliko. At hindi ko to alam. At bago sa akin yun. So, hiniram ko lahat ng librong ito, na-discover ko yung Catholic Answers Live. I started watching the videos, I started downloading the podcast. Sa madaling sabi, Brother Mars, ginugol ko ang mahabang panahon, ilang buwan sa pagbasa ng mga libro ni Tim Staples, ni Trent Horn, ni Scott Hahn, yung Rome Sweet Home. At nananatili pa rin ako sa aking pagpunta sa protestanting simbahan o sa non-Catholic Church. Pero meron na akong crisis. There's already an internal crisis kasi the more I start, the more I desire to prove Catholicism to be wrong, the more the tables are turning and I am realizing that I am wrong. So, it's kind of a traumatic experience, Brother Mars, na all these years iniisip mong tama ka at inaakay mo ang mga tao sa katotohanan. Tapos ngayon ay makikita mo yung katotohanan hindi mo nakita. That was like a big slap on my face. It was really humbling. At you know, yung biggest na pinakamalaking bagay siguro sa lahat na na-discover ko, Brother Mars, no,
is yung sola scriptura. Nung ako po ay naging protestante, sinasabi ko po, pinaniniwalaan ng lahat ng mga kaibigan nating hindi Katoliko na ang Biblia lamang ang tanging batayan at saligan ng ating pananampalataya. The Bible alone should be the sole authority and fallible source of faith. Pero hindi ko po naisip tanungin ng aking sarili, Brother Mars, saan ba nanggaling ang Biblia? Hindi po ba't ang Biblia ay isa ring koleksyon ng mga aklat? Kung gayon, sino ang kumolekta ng Biblia? Paano ito nabuo? Dahil ang pagkakaturo sa amin noon, ang mga unang Kristiyano daw ay hindi sumunod sa kahit anong bagay na hindi nakasulat sa Biblia. Ngunit Brother Mars, nung tinignan ko ang kasaysayan, doon ko natuklasan na ang unang 300 pala ng ating pananampalataya, ang mga tao ay nababautismuhan, ang mga tao ay lumalalim sa relasyon nila kay Kristo na walang buong New Testament. It took the church 300 years to compile the Bible and to declare it to be infallible and to be inspired. And the biggest shock of my life is to see and discover through history that it was Pope Damasus in the Council of Hippo, Carthage, and other councils of the church that actually collected and compiled these scriptures and called them the Holy Bible. Sa mga katuwid, mga kaibigan, yung pinakamalaking discovery ko na kinatakutan ko noon, na sa pagsasabi natin na tayo ay nagtitiwala lamang sa Biblia, hindi natin natutuklasan at naiisip na tayo ay nagtitiwala sa otoridad ng simbahang Katolika na bumuo ng Biblia. Hindi ko po ito alam, Brother Mars. Hindi ito na ituro sa amin. Ang tinuro lang sa amin noon, ang Biblia raw po ay sinulat in a period of so many years ng 70 tao. Yung 70 tao po, hindi po sila ang sumulat. Sila lang ang nag-translate, Septuagint. No? Tama ba, Brother Mars? No? At hindi pa nila ginagamit yon. Exactly. So, all of these realizations and then unti-unti, no, yung mga misconception, thou shall not call your father, thou shall not call anyone on earth your father, hindi daw dapat tayo nangungumpisal. Yung sinabi ko sa nanay ko noon na sunugin ang mga statwa ng mga santo, nakita ko na tama, sinasabi sa Exodus 24 na tayo ay dapat walang Diyos-Diyosan. Pero sinabi rin sa Exodus 25 na walang masamang gumawa ng mga rebulto kung ito ay hindi sasambahin at gagamitin bilang mga paalala o ornamento sa mga lugar sambahan. No? So, ang dami-dami ko pong misconceptions na unti-unting naitama dahil po sa pagbabasa ng mga aklat at higit sa lahat, naroon pa rin po ang aking mga kaibigang Katoliko na handang ipaliwanag sa akin yung pananampalataya ng dahan-dahan, mahinahon at higit sa lahat ay may kalinawan. Kailan yung panahon na finally nag-decide ka na I'm home? Alam mo, Brother Mars, dahil nga sa kagustuhan ko maging pastor, pinipigilan ko yung sarili ko. Sinasabi ko noon, baka naman pwede akong manatili bilang isang evangelical na nagmamahal sa mga katuruan ng simbahan. In fact, Brother Mars, noong mga huling panahon na ako ay nagse-cell group or nagli-lead ng mga Bible studies sa aming simbahan, meron akong mga dalang libro na isinishare ko sa kanila. Dinadala ko ang katisismo ng simbahang Katoliko at sinasabi ko na ito ang perspektiba ng simbahang Katolika sa sinasabi natin. Hindi nyo ito dapat paniwalaan pero magandang ito'y inyong maunawaan. So dinadala ko yung mga libro ng simbahang Katoliko at of course, lahat sila nagdududa na at nagtataka, bakit ako magdadala ng mga literatura ng ating simbahan sa isang protestanteng kongregasyon? Pero, noong mga panahong yun, unti-unti ko din pong naiisip na hindi nga kaya ako'y tinatawag na ating Panginoon na maging Katolikong muli. Merong isang tanong, Brother Mar, sa isip ko na hindi matanggal-tanggal. Burns, naalala ko po, no, ako po isang protestante, lagi kaming may devotionals, no? Kada ako po'y magde-devotion, merong isang tanong na mali. There's a still small voice that keeps on asking me, Burns, did you really understand the faith that you left? And I really have to be honest with that still small voice. Perhaps it's the Holy Spirit. And I said, no. So nagpatuloy po ako sa pagbabasa, nagpatuloy ako sa mga dialogo sa mga kaibigan ko, pero humingi rin po ako ng tulong sa mga kaibigan kong hindi Katoliko. Sabi ko sa kanila, guys, you have to help me. I messaged a friend. I told him, you know, you have to help me because I think I'm being called back to Rome. Ang sabi lang niya sa akin, padala mo na lang kami ng pasalubong. No, it's not visiting Rome. I think I'm being called back to become a Catholic. And then sabi niya, why would you become a cannibal? And then doon sa mga panahong yun, nung sinabi niya yung cannibal, naisip ko yung sinabi na naman ni Roque, that I am missing the Eucharist. So inaral ko kung ano paniniwala ng unang simbahan tungkol sa Eucharistia. Tumawag ako ng mga anak ng mga kaibigan ko mula sa ibang simbahan. Nagmi-meet kami, Brother Mars, sa Starbucks, sa Krispy Kreme.
Dala ko yung Biblia, dala ko yung Katisismo, dala nila yung Westminster Confession, kung ano mga aklat ng Protestante. Pinag-uusapan namin, hinihimay namin. We were unboxing the faith of the Protestant Reformation and the faith of the Catholics until such time na hindi ko pa rin nalalaman. Alam mo yun, Brother Mars, na after this session, ang tanging masasabi lang nila sa akin, Burns, pray about it. Burns, only God can answer that for you. Burns, I cannot answer that because only Jesus would know the answer. And these are basic questions. And how come my Protestant friends cannot answer it, but the Catholic Church has an answer from 2,000 years ago? So napaka-gulo nung pag-iisip ko noon. At Brother Mars, ito siguro yung huling parte ng aking storya na gusto kong ibahagi. After these long conversations, I find myself, nag-cut ako ng afternoon class noon sa UANP dahil I was really, really disturbed. Isipin na iba na mababaw tong kagustuhan na malaman ng katotohanan. Pero napakalaking bagay nito sa akin dahil tinaya ko ang lahat ng talks ko. Yung reputasyon mo bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, kada nagtotok ako noon as a motivational speaker, I would always tell people, religion is not important. You have to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, and your faith, your salvation is already secured. And then realizing that I was incomplete. Not totally wrong, but what I was saying is incomplete. Is giving me chills. And so after this long afternoon of discussion, I found myself going to UANP, back to the chapel, and then I just knelt there. First I sat, and then I knelt. For the first time, lumuhod ako sa harap ng statwa ng Birheng Maria at sinabi ko sa kanya, you know what, Mary? I was told that you are dead and you can't hear me. You know what, Mary? I was told that kneeling before you is already a sin of idolatry. But I don't know why I'm here. I don't know why I'm talking to you. And I was just crying, Brother Mars, And, I was just telling Our Lady, if you are here, if you are true, if you can hear me, please give me peace. And that was my only prayer. That was my only request. And then months passed. I still didn't know what to do. I started attending Catholic Masses. Even though I was staying at the back kasi naguguluhan yung mga kaibigan ko, ba't daw ako ma-attend ng misa? Hindi naman daw ako Katoliko. And then, unti-unti, talagang pinag-isipan ko kung ano ba ang Eucharistia. Binalikan ko yung John chapter 6 at doon ko na-realize na no matter how long I spend in a Protestant setting to digest the written Word of God, nothing compares to me receiving the body, blood, soul, and divinity of our Lord Jesus. Na-realize ko yan in one of the masses in SM Mega Mall, nung itinaas nung pare yung ostia at sinabi niyang, Behold the Lamb of God, Behold Him who takes away the sins of the world. I realized that was I was missing. That this is not just any bread, but this is God who gave Himself to me. And who am I as a sinner? So, I spent that night crying again in the chapel. And then my friend, came over me. Nagulat siya na nandun ako. And then I told him, I think there's no way out. This is it. And Finally. so, my friends started asking me, Burns, until when? But of course, Brother Mars, I was still holding back. I told myself I would read more. I would study more. I need to unbox more. And then, Roque was telling me, if you want to really read all of the Catholic books that you could find before you become a Catholic, before you follow Christ in the church He established, patay ka na, hindi ka pa tapos magbasa. Dahil napakadami mong mababasa. And so one day, when my friends asked, kailan ka magkukumpisal? Because I just needed to go back to the church to confession. Sabi ko, I don't know, perhaps next Thursday. So, nung sumunod na Huwebes, pumunta ako sa kumpisalan. Some of my friends joined me to pray for me in UANP. In the same chapel kung saan ako umiyak sa harap ng Birheng Maria. At sa pagkatapos ng kumpisal, sinabi sa akin ng pare, Burns, you are really blessed. And I said, thanks be to God. No, but your prayers were answered. Mary really heard you. And I said, I think she heard me, yeah, because I am here. And then she told me, Burns, you're blessed because today is the feast of Our Lady of Mount Carmel. And when I heard that, I didn't know what to say. Diba? Parang, I remember that night when I was just desperately looking for peace. I was desperately praying for answers. And there she was. She really took care of me. And now I started remembering what my assistant principal in high school told me, that Mama Mary will love me, Mama Mary will bless me. It came into full circle. And then when I was doing my penance, I was just looking at her statue, crying again. And I realized that Mary did not just give me peace that night. Mary brought me peace, and she indeed brought me home.
So that was the story, Brother Mars. And sometimes I can still feel emotional whenever I recount this part of my story because I don't deserve any of this. Amen. So Sorry. it's called grace, brother. Grasya po ito, mga kaibigan, no? And, So, I just don't know how to contain that, miracle because I did not expect that all along. Our Blessed Mother has been with us. And, the hardest thing there was to apologize to my mom for telling her to burn the statues of the saint. By the way, hindi po niya sinunog. Tinago lang niya yung mga statwa para hindi kami mag-away. Ayan. So, dito na tayo ngayon sa parte ng kwento mo. No? Bumalik ka na nga bilang Katoliko. Malaki ang role ng Mahal na Birhen sa iyong pagbabalik. Ano na ngayon yung ginagawa mo bilang Catholic? May binabanggit dito na isa ka sa mga core leaders ng Catholic Voices Asia at saka yung tinatawag na unboxing Catholicism. So tell us about this. Okay po. Nung ako po ay fresh from that reversion, I would call myself back then a born-again Catholic. Ako po ay nagsisimula. Balikbayan. Yes. Nung pagbabalik ko po sa ating Santa Iglesia Katolika or sa simbahang Katoliko, nai-interview po ako ng CBCP News, may mga tao nagtatanong ng aking storya, at nagsimula na rin po ako magsulat ng aking libro noon. Mm-hmm. Ang title ng libro is Our Mother Brought Me Home. Hindi pa rin po tapos. So sana po maipagpanalangin nyo na matapos yan. Pero ang magiging title na po is Unboxing Catholicism. So noong 2016 or 17, dahil nga po ay ako isang speaker at during that time radio broadcaster po ako, may sarili akong radio show, naimbitahan ako na maging parte ng Catholic Voices Training. Ang Catholic Voices po ay isang organisasyong nagsimula sa UK, sa Britanya, founded by Austin Ivory and Jack Valero. Ang kanila pong advokasya ay magsanay ng mga media people, ng mga tao sa media, upang ipaliwanag ang pananampalatayang Katoliko, partikular na sa aspeto ng moralidad, sa media, sa radyo, sa telebisyon, sa paraang lohikal, positibo at hindi confrontational. So, yun yung naging training namin nung pumunta si Jack Valero dito. And we were called to establish Catholic Voices in the Philippines, And that would be the first Catholic Voices in Asia. Although hindi pa po ito aktibo ngayon, ang plano po namin ay ma-launch ito sa susunod na taon, 500 years of Christianity. So ipanalangin po natin yan. So ano yung Unboxing Catholicism? Nung ako po naging Katoliko noong 2015, sinasabi ko na itong kwento na to ay hindi ko kwento. Dapat ito'y maibahagi sa iba. So nag-start po ako ng isang blog. Nagsulat ako ng mga artikulo para ibahagi yung aking conversion story. And then, after this, I met my mentor now in content creation, si Kirby Liaban, last year, 2019. He encouraged me to start a podcast. So, we were thinking of a name of a podcast, And then naisip ko na, alam mo, ang pananampalatayang Katoliko ay parang pagbubukas ng mga package sa Lazada at sa Shopee. Pag pinadala yan sa'yo, curious ka kung ano yung nasa loob at i-unbox mo siya. Di ba may mga unboxing na videos? Yeah. At naisip ko na, we are given this lifetime to really discover the truths, the realities, and the beauty of our Catholic faith. So we call that podcast Unboxing Catholicism. Pwede nyo pong hanapin yan sa Spotify at sa kung saan man po kayo nakikinig ng podcast. And then na-challenge na naman ako ni Kirby, being my mentor in content creation. Sabi niya, Burns, may podcast ka na. Bakit hindi mo subukang mag-reach out sa Facebook? Mag-Facebook live show ka. So eventually, yung podcast po ay naging Facebook live show. I co-host it with Father Franz Dizon from Diocese of Malolos at kasama rin po siya sa Radyo Veritas. And we collaborated. And the advocacy of Unboxing Catholicism, Brother Mars, is to help ordinary Catholics understand their faith deeply so they can explain it clearly without being preachy. Bakit mahalaga po sa akin without being preachy? Dahil yun po yung naging karanasan ko. Hindi po siguro ako magiging Katoliko na kung ano ako ngayon sa aking pananalita, kung hindi dahil sa magandang halimbawa at ehemplo na ipinakita sa akin ng mga kaibigan kong maalam sa art of dialogue, sa art of listening, sa art of questioning. At yung Facebook live show, Brother Mars, nag-evolve siya into an online course. Dahil napagtanto ko po na marami pala tayong Katoliko, kahit sila po ay speakers na, ay gusto nilang matutunan kung paano ba itong paraan ng pagpapaliwanag ng pananampalataya na mahinahon at malinaw. So meron po tayong Unboxing Evangelization online course. May 3 modules po ito. Right now, Brother Mars, we have around 30 students. Self-paced po ito, online, At kung gusto po ng ating mga manonood na mag-enroll dito sa course na to, and to have mentoring, to have spiritual direction also,
and to have this workbook. May workbook din po yung ating online course. Pwede po silang mag-message sa email ko sa burns@unboxingcatholicism.com or i-message lang po yung Facebook page ng Unboxing Catholicism. So, naging online course siya, Brother Mars. Pero this is what I'm so excited about. Now, it's an online community. We have around 600 members from different parts of the world. And there are volunteers who are helping us in the apostolate. In fact, meron tayong pinagdadasal. Meron tayong isang members Unboxing Catholicism from Saudi. Napakinggan po niya yung podcast. Nakita po niya sa YouTube yung dialogue ko with an atheist. And now, he is on the way back to the Catholic Church. So sana po maipanalangin natin siya na maging smooth po yung transition dahil hindi po ganun kadali ang mag-transition from being a non-Catholic to Catholic. Nung ako po ay nag-transition, maraming nag-isip na ako'y nababaliw, ako'y nag-backslide, ako'y nalinlang ni Satanas. I lost some of my friends. One person who's very important to me blocked me on Facebook, telling me that he cannot ever talk to me because now I am an unbeliever. He cannot be an equal yoke with me. So I felt judged, I felt persecuted, but nothing compares, my dear friends, with that price of being one with Jesus in the most holy sacrament. If meron po siguro, Brother Mars, na isang bagay na gusto kong iwan sa mga manonood ngayon, tuklasin po natin yung turo ng Biblia at turo ni Kristo tungkol sa banal na Eucharistia. Dahil yan po ang punot dulo ng ating pananampalataya. It's the source and summit of our faith. So that's what I do now, Brother Mars, and I'm asking for your prayers. Nakakatuwa na marami tayong mga volunteers, mga patrons, mga donors na sinusuportahan yung ating show monthly. Ayan. So, sa ating pagtatapos, Brother Burns, no? Ano yung gusto mong gawing mensahe sa ating mga tagapanood, lalo na yung nakakaranas din ng kagaya ng dinanas mo, na nagkakaroon din sila ng doubts tungkol sa pagiging Katoliko, at yung sinasabi din natin na pagtugon sa krisis sa katikesis sa simbahan. Yes. So, pwede bang magbigay ka sa amin ng ilang pananalita tungkol dito? I was hesitant, Brother Mars, to call it that way before. But the more I get myself involved in the works of evangelization, the more I engage in dialogue with a lot of people, both Catholics and non-Catholics, I am realizing that apart from this COVID crisis that the whole world is experiencing, we are experiencing a crisis in catechesis. My dear Catholic friends, one of our studies in SWS, or I forgot kung anong organization, said that 1 in 11 Filipinos leave the church for many reasons. It could be because they didn't understand the faith. It could be, in the online course, I identified 3 basic reasons there. Number 1, many Catholics go through the motion of tradition without formation. Nagro-rosaryo tayo pero hindi natin alam bakit tinatawag na misteryo ito. Pumupunta tayo sa misa pero hindi natin alam kung anong kordero ng Diyos, katulad ng kinuwento ko kanina. Tayo ay naniniwala sa Santo Papa, pero dahil ito'y nakasanayan na natin, hindi dahil alam natin na ito'y tinuro ng Panginoon. Siguro itong krisis sa katikesis ay dapat nating maintindihan bilang isang tunay na krisis na nakakaapekto sa pananampalataya at sa buhay ng mga Katoliko. Brother Mars, ako naiisip ko dito, masyado siguro tayo naging complacent na inisip natin na ang bansang Pilipinas ay pinanganak bilang isang Katolikong bansa, o ang mga Pilipino sa Pilipinas ay ipinanganak bilang mga Katoliko na binyagang Katoliko, at hindi na ganun kalalim ang pangangailangan sa apologetics and evangelization. Pero I always tell people that the only way for us to address this crisis of catechesis is kung lahat tayo ay maaalala natin ang sinabi sa atin ni Pope Paul VI sa Evangelii Nuntiandi, that evangelization is our deepest vocation from where we get our identities as Catholics. At sinabi rin po sa atin ni Pope John Paul II sa Redemptoris Missio that we Catholics are given this grave obligation to be witnesses of the faith. Bakit po? Dahil once we know the faith, we can defend the faith. And we can defend the faith in a way that is clear but is not preachy. That's why that's the advocacy of Unboxing Catholicism. So tayo po mga kaibigang Katoliko, wala pong masamang magtanong. At lagi po ang ating mga katanungan tungkol sa ating pananampalataya ay may kasagutan. Tanungin po natin ang ating mga pastor sa simbahan, sa mga parishes. Pastor din po ang tawag natin sa ating mga kaparian dahil sila po ang nagpapastor sa atin. Shepherd. At wag po kayong mahiyang
kumonsulta sa mga Catholic organizations dahil lahat po ng ating misconceptions about the Catholic faith are answerable by the Bible and by the history of the church and even by the catechism. Sabi nga sa atin, there are many people who hate the Catholic Church for what they think is the Catholic Church. Alamin po natin ang katotohanan. At siguro ang huli kong gustong sabihin, ang huling panalangin po ni Kristo bago siya mamatay sa John chapter 17, Father, I pray not only for this or those apostles who are hearing Him, but He said, Father, I pray for those who will believe through them, that is us, that they may be one, just as you and I are one, that they will come into perfect unity. Paulit-ulit po na hinihingi sa atin ng Diyos sa Kanyang panalangin na tayo'y magkaisa bilang mga Kristiyano. Sana po sa ating buhay ay maging kaisa tayo sa misyon na ekumenismo at pagkakaisa at magagawa po natin ito sa pamamagitan ng dialogo. Yeah, last question, Brother Burns. Now that you're home, are you happy? More than happy. I don't know how to say it. Of course, ang pagiging Katoliko po ay hindi madaling bagay. Hindi po ito isang excuse. Baka kasi sinasabi na iba, magiging Katoliko yan. Kasi wala nang requirements to do certain things sa Protestant Church. Marami pong challenges, maraming pagsubok. The struggle still continue, but the grace is still here. Sabi nga ni San Pablo, kung saan ang paghihirap, naroon din ang grasya. Amen. So yan po mga minamahal naming taga-subaybay, ang ating kapatid na si Brother Burns Kaasi. Welcome back, welcome home to the Catholic Thanks Church. be to God. Thanks be to God, no? At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, isa na naman pong palatuntunan ng Know the Truth ang inyong napanood. At ako po, si Brother Mars Llasos na nagsabing, alamin natin ang katotohanan dahil ito ang magpapalaya sa atin. Amen. Okay, napakaganda na testimony sa journey ni kapatid na Burns Kaasi, mga kapatid. No, tama. Karamihan sa atin, we are sacramentalized, but we are not catechized. Yun ang kulang. Halimbawa, sa Triduum of Death, na nagsimula sa Oktubre 31 hanggang Nobyembre 2. Yun ang tinatawag na Triduum of Death o Hallowtime. Alam nyo ba na bilang Katoliko, tayo'y hinahikayat ng inang simbahan sa Oktubre 31 ng pagsimula sa Triduum of Death na tayo'y magsimba at papasok sa Adoration Chapel at magmuni-muni sa reality of hell at hingi ng grasya sa Diyos upang tayo'y kaaya-aya na makasama sa kaharian sa langit. Oktubre 31 yan. Nobyembre 1, piyesta ng lahat ng mga santo, All Saints Day. Alam nyo ba, mga kapatid, na hinakaya tayo ng simbahan na magsimba, magkumpisal, magbisita sa sementeryo, at mag-prayer ng Litany of the Saints. Kayo, mga Katoliko na nagsubaybay sa atin, nagawa nyo ba yon Oktubre at Nobyembre 1 ng Litany of the Saints? No? Sandali lang. Okay. Okay. So, yon. Inaanyayahan tayo ng simbahan, no? Ulitin ko, Nobyembre 1 na tayo'y magsimba, magkumpisal, magbisita sa sementeryo, at magsagawa ng Litany of the Saints. Sa Nobyembre 2,
inanyayahan tayo magsimba, magkumpisal, magbisita sa sementeryo. Pero alam nyo ba mga kapatid, at ipanalangin yung mga kaluluwa, lalo na yung wala nang nag-alaala sa kanila. At may plenary indulgence ang simbahang katolikong ibinigay at sa mga kaluluwa na nasa purgatorio. Kung nasa estado ng grasya sa Diyos tayo, ibig sabihin, wala tayong mortal na sala. From November 1 to November 8. 8 araw yan. Hinikaya tayo sa inang simbahan na tayo'y magbisita sa mga minteryo. November 1, November 8. At may tinatawag na plenary indulgence na ibinigay ang simbahan sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ibig sabihin, sa pagbisita mo, basta nasa estado ng grasya sa Diyos ka, sa sementeryo, sa araw ng Nobyembre 1, Nobyembre 2 hanggang 8, sa bawat araw may isang kaluluwa sa purgatorio dahil sa pagbisita mo sa sementeryo, pero kailangan na manalangin ka ng Our Father, ang Credo, I believe in God, at yung holy water na gagamitin natin para sa libingan. Ayon sa turo ng simbahan, bawat araw isang kaluluwa sa purgatorio ang maiahon papunta sa langit. So, from 1 to 8, merong 8 kaluluwa. Bakit mo ba ganyan? Wala namang mabasa sa Biblia letra por letra. Yun ang takbuhan ng ating mga kapatid, no? Tulad sa comment na Iglesia ni Cristo, may mabasa ba sa Biblia, Mr. Talibong? May nag-comment siguro ng kabasa kayo. May mabasa ba mga Mr. Talibong na ang mga apostles ay nagsagawa ng All Souls Day? Yun ang comment niya. Baka chismis lang umano. Nako, ibinalik ko naman sa kanila dahil ang kanilang argumento hindi mabasa sa Biblia, di paniniwalaan. Di po ba? Bago lang sila nagdiwang sa kaarawan ng kanilang tinatawag na executive minister, si Eduardo. Balik natin, may mabasa ka ba sa Biblia na may mga apostol na nag-birthday sila tulad sa ginawa ng executive minister ninyo? Meron po bang apostol na tinatawag na executive minister? Di lang yan. Di po ba yung mga inaniban niyo na sekta na nagsusulputan, nagsagawa kayo ng pagkakasal? Meron po bang mabasa sa Biblia na yung mga apostol ay nagkasal sila? Kaya doon pa lang mga kapatid, butata na yung sola escriptura na paniniwala. Dahil ang otoridad ay ang iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan ayon sa 1 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15, at sa pamamagitan ng iglesia, Efeso Kapitulo 3 versikulo 10, malalaman ang lahat na karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. Okay? So, yung naranasan ni kapatid na Burns, Kaasi, marami talaga na dumadanas sa ganyan. Ngunit, buti na lang sa grasya ng Diyos ay sa paglalakbay ni kapatid Burns, siya'y napauwi sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Totoo na may mga born again at iba pa mga sekta, kahit nga yung mga kaanib sa iglesia ni Manalo, no? Naniniwala na tayong mga Katoliko ay mapapunta sa impyerno.
dahil naniniwala sila na tayo ay sumasamba ng mga Diyos-Diyosan, tayo ay tumanggap ng aral ng mga pagano. Yun ang paniniwala nila, yun ang nabrinuwas nila. No? Kaya, yun ang dahilan din na nagsagawa tayo ng mga katisismo at pagsasagot sa kanilang mga tuligsa, dahil alam nyo naman na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Okay. So, kung sakali merong mga katanungan bago tayo magtapos, pwede, no? Sino ba ang creator sa Genesis, Bro Wendell? Si Elohim o si Yahweh? At ilan ang creator sa Genesis, Bro Wendell? Isa o pakisagot? Okay, malinaw yan sa banal na kasulatan, kapatid. Kung gusto, letra por letra, no? Kung puntahan natin ang Biblia na sandali dahil Amplified Bible, no? Ito ang puntahan natin sa Genesis, sa Amplified Bible. Ang mabasa po natin dito, batay sa ilan. Sabi niya, ang creator. Okay. Babasahin po natin. Dito tayo ang ginagamit natin ay Amplified Bible, kapatid. Sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 6, ito po ang ating mabasa. Then God said, let us, close parenthesis, let us, close parenthesis, Father, Son, Holy Spirit, make man in our image, according to our likeness, not physical, but spiritual personality and moral likeness. Yun po ang mabasa natin so therefore, nag-exist na ang Trinity mula pa noon. Mula pa noon. Kaya nabasa natin sa Amplified Bible, let us make man in our likeness and image. Yung us ay iisang Diyos sa tatlong persona, at yon ay ang Santissima Trinidad na nabasa natin gamit itong Amplified Bible. Okay? So, itong Amplified Bible na to. Okay. So, sana ang Nobyembre 2 ay magiging special non-working holiday para magkakaroon tayo ng time na makabisit sa iba't ibang libingan. Ang plenary indulgence, kahit sa ang libingan o kahit isang libingan lang ang binalikan mo, basta ang kondisyon nasa state of grace ka, walang mortal na kasalanan, no? Yung kondisyon ng state of grace, yung sanctifying grace. So, walang mortal na kasalanan ay makakamit tayo ng tinatawag na plenary indulgences, at bawat isang kaluluwa sa isang araw ang maiahon sa purgatorio patungong langit. Kaya nga bakit po ba yun ang aral ng simbahang Katoliko na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 18:18 na anumang ipahintulot dito sa lupa, ipahintulot sa langit. At tandaan natin, ang sinabi niya 3:16 ng Lucas, na ang nakinig sa simbahan, nakinig sa ating Panginoong Hesus. Kung tayo'y maniniwala nito, mga kapatid,
Ha? Kung tayo'y maniniwala dito mga kapatid, yon at sundin natin ang utos ng iglesia, ang tunay na iglesia, tingnan natin ang nakasulat sa Nehemias Kapitulo 1, versikulo 9. Kung kayo'y susunod sa utos, yung mga kapatid ninyo na itinapon na nasa malayong bahagi sa kalangitan, dadalhin niya sa lugar na pinili at ilagay niya ang kaniyang pangalan. Ni Mary Jane Tomang, tanong din po, Bro Wendell, ano po ba ang basihan natin na yung nasa ilalim ng lupa ay purgatorio? Hindi naman sinabing na yung nasa ilalim ng lupa ay purgatorio, no? Ang tanong, saan po ba ang langit? Saan po bang impyerno? Saan po ba ang purgatorio? Nasa ilalim ng lupa po ba? Purgatorio na yan? Yung mga bahagi na yan ay nanatiling misteryo sa atin. Dahil ang pananampalataya, faith is to believe what you do not see. And the reward of this faith is to see what you believe. Ang ating buhay habang ang ating kaluluwa ay nasa katawan pa, walang pagkakaiba umano si Mary Jane Tomang sa isang bata na nasa ilalim pa ng sinapupunan ng kanyang ina. Sa loob ng kanyang sinapupunan, di alam ng bata saan ang mundo, di ba ba? Dahil nasa ilalim siya ng sinapupunan. Para sa kanya, okay na nandito sa ating sinapupunan nakatira, hindi niya alam na may hangganan hanggang 9 na buwan. Pero paglabas niya sa sinapupunan, doon niya malaman na meron palang maluwag na tirahan at maluwag pa kaysa sinapupunan at ito ang mundo. Ano po bang punto dito? Habang ang ating kaluluwa ay nasa loob pa ng ating katawan, saan man ang langit at impyerno nanatili, purgatorio nanatili iyang misteryo. Malaman at ganap nating malaman yan kung sakaling ang ating kaluluwa'y lalabas na sa ating katawan. Okay? So, paano po ba malaman if saan mapunta ang mahal natin sa buhay na yumao na? Yun, natiling misteryo dahil ang doktrina talaga ng simbahang Katoliko, batay sa Catechism of the Catholic Church, isa lang na mortal na kasalanan na hindi pinagsisihan, no? Isa lang na mortal na kasalanan na hindi pinagsisihan, yun ay punta na tayo sa impyerno. O yun, delikado. Kaya, dapat maghanda tayo. So, paano natin malaman? Kailangan talaga magmuni-muni tayo kung yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw na, gaano ba kalaki ang kanilang pagmamahal sa Diyos habang nandito pa sa lupa? Dahil ayon kay St. John of the Cross, at the evening of our lives, we shall be judged according to our love. Ano po bang punto dito? Na tayo'y ayon kay kapatid na Jen Rosales, good evening, Bro Wendell at si Sarah, pati na sa mga nagsubaybay. Mary Jane Tomang, yung mga born again, ang tawag nila sa lugar na yan, ilalim sa lupa ay misteryong lugar. Okay?
So, saan na tayo? Okay. So, yung mga pumanaw, dapat tayo muni-muni din, gaano ba kalaki ang dala nilang pag-ibig sa Diyos? Dahil, sa pagharap natin sa hukuman, we can ma-judge tayo according to the sa pag-ibig ng Diyos natin. No? Halimbawa, may kasabihang we can receive according to our capacity to receive. Ano po bang punto? Punta ka sa ilog. Yung tubig sa ilog, abay, sobrang-sobra na yan na dalhin sa balde o ano bang dapat isilid mo ang naturang tubig sa inyong bahay, no? Sobrang-sobra na yung tubig sa ilog na di kasya yan sa bahay mo, di ba? Dahil ang daming tubig. Pero we can receive according to our capacity to receive. Ano po bang ibig sabihin? Kung nagpunta ka sa ilog, pagkatapos dala mo ay baso lang, abay, ang liit ng tubig na dala mo. Yun din ang mga kapatid nating yumao na. Dapat din tayong magmuni-muni gaano kalaki ang dala nilang pag-ibig sa Diyos. Lalo na kung yung mga kapatid nating mga may mortal na kasalanan, na namatay, dapat pa rin natin na ipanalangin. Dahil di natin alam na sa huling bahagi ng kanilang buhay, no, ang Diyos ay nagpadala ng tinatawag na actual grace parang magsisi sila. At nakahingi sila ng kapatawaran at pagsisisi. Ngunit, dapat bayaran ang temporal punishment, pero yung temporal punishment na dapat nilang bayaran ay pwedeng mapadali kung i-offer natin ang ating sakripisyo sa pamamagitan ng tinatawag na plenary indulgences na ibinigay ng simbahan Pitsa 1 hanggang Pitsa 8 sa buwan ng Nobyembre, kapatid. No? Sabi nila, bakit po ba may kapangyarihan ang simbahan na magbigay ng tinatawag na plenary indulgence? Ito, kung ang isang tao ay nahatulan sa korte na mabilanggo sa buong buhay niya at magbayad ng damages sa kanyang kasalanan, alam niyo na pagdusahan talaga niya yan. Dahil yun ang hatol sa korte, di ba? Pero, kung ang tao na yan na nahatulan sa korte ay makatanggap ng tinatawag na makatanggap siya na tinatawag na presidential pardon. Pag makatanggap siya ng presidential pardon, yon ang ating kapatid, lahat na hatol sa korte ay maputol at makalabas siya sa kulungan. Yon ang plenary indulgence na wala sa ibang sekta. Dahil sila'y nag-idolize kay Martin Luther na isang rebuilding monghe noon sa Agustinian, mga kapatid, na lumabas at nagtatag at sola scriptura ang paniniwala, yon ang kinopya ng mga nagsusulpotang sekta. Okay. Salamat po, Mendels Paliwanag. Okay. Di po ba dito sa lupa tinitipon ng Diyos, tinatapon ng Diyos ang serpent sa lupa? Sa ilalim ng lupa ba ang tinatawag na impyerno? Oh. So, hindi sinabi sa
Biblia at sa doktrina natin na sa ilalim ng lupa ang impyerno, kapatid. Merong mga speculation tungkol diyan na may mga scientists umano naghukay at sa lalim ng hukay nakita nila na grabe ang kalayo, ang apoy umano doon sa ilalim at may nagsisigawan kaya ang konklusyon nila nasa ilalim ang ilalim ng lupa ang impyerno. Yun ay tinatawag na speculation lamang at theory. Theory it needs to be proven. Pero yung mga lugar na spiritual na bagay, langit, purgatorio at impyerno, malaman lang natin yan kung sakali ang ating kaluluway lalabas na sa ating katawan. Tulad sa isang bata na mula sa sinapupunan ng tiyan ng kanyang ina, malaman lang niya kung saan ang mundo paglabas na niya sa tiyan. Okay? So, walang turo si Jesus ng indulgence. Diyos, ayon kay Dada, Diyos lang ang nagpapatawad. Diyos lang ang nagpapatawad. Tama, Diyos ang nagpapatawad. Pero, research naman pag nahidi ni TV. Research naman pag may time. Isa sa mga pinagbatayan ninyo na ginagamit ng mga anti-Catholic, yung Marcos 2:7, na ang Diyos lang ang makapagpatawad ng kasalanan. Sino po bang nagsabi? Yung mga kalaban ng ating Panginoong Jesucristo. Nagsabi diyan na Diyos lamang ang makapagpatawad ng kasalanan. Anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 2:10? Pinutol kasi nila, no? May karugtong. Ang karugtong diyan na patunayan ko sa inyo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, na ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa pagpatawad ng kasalanan. At ang kapangyarihan na yan ay ibinigay niya sa kaniyang unang mga obispo, ang mga apostoles. Juan Kapitulo 20, versikulo 21-28. So, malinaw. At wala yan sa mga nagsusulpot ng sikta na tatag lamang ng tao. Okay? So, yon. Isa sa mga na pakinggan natin kanina kay Kapatid Burns, hindi na kailangan ang relihiyon. Yon ang paulit-ulit ng mga nagsusulpot ng sikta. Yung relihiyon daw, di na kailangan. Sige, balik natin sa kanila. Kundi na kailangan ang relihiyon, dahil relasyon lang ng Diyos o mano ang kailangan, ibalik natin sa kanila. Di po ba sola scriptura, Bible alone? Hindi mabasa sa Biblia, di paniniwalaan. Tanong, saan mabasa sa Biblia na di na kailangan ang relihiyon? Daming nadinggoy sa sola scriptura na aral tungkol diyan, mga kapatid, na ang relihiyon daw ay di na kailangan. Saan? Kaya na-surprise si kapatid na Vince Kaasi nang pinaliwanag sa isang Katoliko kung ano talaga ang relihiyon. Panay magsabi kasi itong mga nagsusulpotan, di na kailangan ang relihiyon, lalo na to si Mr. Si Pacquiao, si Kibuloy, di ba? Di kailangan. Ano po ba yung relihiyon? Puntahan muna natin ang diksyonaryo kung ano yung relihiyon para may matutunan naman sila. Religion, noun, the belief in a God or in a group of gods, an organized
system of beliefs, ceremonies. The role used to worship a god or a group of gods. An interest, a belief, or an activity that is very important to a person or group. Yon ang definition ng religion. Dahil raming di alam ang reliyon, lalo na sa mga born again. Ngayon, ating sisiyasatin mga kapatid, ang born again ba, batay sa definition ang born again ba ay naniniwala sa Diyos? Naniniwala sa Diyos. Di ibig sabihin, reliyon pala sila dahil ang definition ng reliyon, naniniwala sa Diyos. Ang born again sikta ba, mga kapatid, may sariling system of beliefs or ceremony? Yes, meron. Meron nga silang tinatawag na 5 solas, 5 alons, na nanggaling kay Martin Luther. No? So, meron pa silang doktrinang once saved, always saved, na paniniwala na tinatawag din na rapture na nanggaling kay John Darby. Kung meron silang sistema, so therefore, religion sila. Ngayon, kung magsabi sila na hindi sila religion, ang born again ba ay may interest o may paniniwala o may gawain o aktibidad na mahalaga sa kanilang grupo? Sigurado sasabihin nila, meron. O di, religion sila batay sa definition mismo. Dahil, kung tingnan natin, meron nga silang sariling warehouse-looking churches. Ay, hindi po yan budiga, No? So, ibig sabihin, religion sila. Pero, panay ang sinasabi nila na di kailangan ang religion, pero di nila alam ano ang religion. Puntahan natin ang mabasa sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Without any doubt, the mystery of our religion is great. He was revealed in flesh, vindicated in spirit, sent by angels, proclaimed among Gentiles, believed throughout the world, taken up in glory. Napakalinaw sa Biblia mga kapatid. Anong sabi daw? Our religion. Hindi. Kung sila sinasabi nila hindi sila religion, habang ang nakasulat sa Biblia, ang mga apostol mismo nagsabi, our religion. Ibig sabihin, hindi sila kaanib sa mga apostoles na may religion. So, napakalinaw mga kapatid na taliwas sa nakasulat sa Biblia, itong aral ng mga nagsusulpotang born again. Tingnan pa natin sa 1 Peter. Gamitin natin ang Bible in Basic English, mga kapatid. 1 Peter chapter 4 verse 18. Ito ang ating mabasa. And if it is hard for even the good man to get salvation, what chance has a man without religion or a sinner? Naku, delikado pala mga kapatid. Kung mahirap maligtas ang mga taong walang relihiyon, ano pa o mano? Kaya yung mga taong, kung mahirap maligtas yung mga taong makasalanan, ano pa? Kaya yung mga taong walang relihiyon. Maraming salamat kay kapatid na Lauren. Lauren Galicia. Okay? So, yun po, no, na pakinggan ninyo ang testimony ng ating kapatid na galing noon sa born again na nadinggoy sa
sinasabi ng kaibigan niya noon na di na kailangang religion, pero ang tunay na religion, mga kapatid, alam niyo ba? Ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo ang mabasa sa 1 Timothy chapter 6 verses 3 up to 4. Ito, if any man gives different teaching, not in agreement with the true words of our Lord Jesus Christ, and with the teaching which is in agreement with true religion, he has an over high opinion of himself, being without knowledge, having only an unhealthy love of questionings and wars of words, from which come envy, fighting, cruel words, evil thoughts. See? Oh. So, napakalinaw mga kapatid. At ang simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo, ito ang simbahan na haligi at suhay ng katotohanan. 1 Timothy chapter 3 verse 15, ito ang ating mabasa, but if I am long in coming, this will make clear to you what behavior is right for men in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and base of what is true. So, dito pa lang sa talatang ito, butata ng mga kapatid, ang mga sola scriptura, no? Na naniniwala na Biblia lang. Okay? So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hindi ako nakapasok sa punto por punto dahil nagmi-meeting kami tuwing Huwebes. Ang team namin sa Archdiocese of Osamis Office of Exorcism, nagmi-meeting kasi kami, no? So, kaya na-late ako at nagpatuloy na lang tayo dito. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay. The Holy Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ating tapusin ito sa pamamagitan ng panalangin dahil tayo'y matutulog na. Ito ang ating panalangin, ang mga kapatid. Nanyayahan kayo na manalangin. In Jesus' name, I cover myself and all my property with the blood of Jesus. I take authority over all demons of the night, bad dreams, nightmares, and sex dreams, and anyone or anything trying to get into my dreams. And I command them to stay away. I ask God's holy and powerful angels to protect me, my property, and all my loved ones as I sleep through the night and the day. I ask for a fairy wall of protection around me of the Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Maraming salamat po. To make his message known is our responsibility.